So actually mga boss, ito yung sikreto talaga namin pag nag-i-stock kami ng ganito mga sun finish. Panoorin nyo. So ayaw talaga namin sabihin to kasi nga ito ay sikreto namin. Pero syempre, total, andito na lang din naman tayo. Ayoko naman ipagdamot sa inyo yung ano na to, diskarte. So syempre, bibigay ko na sa inyo, ituturo ko na sa inyo mga boss, kahit ito ay aking pandiinan. Dahil kayo ay syempre mahal na mahal ni Julie M. So ito na, panoodin nyo. So what's up mga boss, welcome back sa ating channel muli, Julie Ems. So for this episode, may share na naman ako sa inyo talagang mapapakinabangan ninyo. So gusto niyo bang matuto kung paano ginagawa yung mga ganitong sun finish design gamit yung ating stuko? So ano pang hinihintay nyo mga boss? So panoodin nyo na at sabay-sabay tayong matuto. Bali ito yung ating first procedure na gagawin mga boss. Nakikita nyo itong ating concrete is naka-wrap finish. So bali mag-a-apply tayo ng ating tinatawag na white fine sand. Ito yung ay isang klase ng stuko na ginagamit natin for stuko finish. At talaga namang napakaganda nito. Yung nakita nyo kanina ay talaga namang napaka-luxury. Tingnan. Ito yung mga high-end finish stuko mga boss. So kaya naman sineshare ko sa inyo para matutunan ninyo in case of emergency or maka-encounter kayo ng mga ganyang finish is alam nyo na yung gagawin. So itong ating stuko na gagamitin is pwede sa wrap finish, pwede siya sa smooth finish, pwede sa naka-skim coat, at pwede kahit sa may mga pintura na wall. Pwede siyang gamitin. Okay? So pag gantong may mga pintura, sanding lang kayo ng 80 grit. So para mas kumapit yung stuko natin, okay na siyang applyan. So bali ito, nag-apply lang tayo ng first coating. Ayan. So nakikita ninyo, meron na tayong first coat ng ating stuko. So bali ang gagawin nyo lang sa application nyo nung first coat, so medyo manipis lang. So pwede rin makapal, depende naman sa surface ng ating concrete, kung makinis na yung concrete natin or masyadong magaspang. So kaya yun ay nakadepende sa mga surface natin, kung gaano kanipis or kakapal yung i-apply natin na stuko. So ayan, sa nakikita niyo ito may pinatuyo na ako. Okay? So ngayon, ito na yung first coat natin. And then pag nakita niyo puti na siyang ganyan, halos wala na siyang mga wet mark. Yan. Pwede natin siyang applyan ng second coat. Okay, so gagawin natin. Ang application nga pala natin, first coat, gagamit tayo ng, para sa tools natin is rodelang bakal. Ayan. So ngayon, ito na yung second coat na i-apply natin gamit yung rodelang bakal. Napaka-basic lang nito mga bossing. So ang gagawin nyo lang pag-apply nyo. Okay, so sa application natin mga boss, kakalat lang natin yung ating stuko sa ating surface. Yan. Tapos, kinakailangan pati yung mga corner, is malalagyan natin lahat. Yan, so sa pag-apply natin ng stuko mga boss, ang gagawin nyo lang naman is kinakailangan pakinisin nyo lang yung area na pinapahida natin ng stuko. So kinakailangan makinis na siya, wala nang ganito, mga ganyan, kailangan matanggal yan. So kinakailangan padadaanan natin ng rodelang bakal, yung mga resalte, tatanggalin natin yan, yan. So nawawala naman yan. Tapos pag may nakita kayong mga lubog or kulang pa, dagdagan nyo lang mga boss. Yan, importante talaga yung mga corner. So hayaan nyo na lang muna may sobra yung corner na yan. Pwede naman natin yung tanggalin, kakayudin natin. And then ipahid ulit natin yung matatanggal natin doon. So para hindi sayang, no? So yan, kakayudin nyo na agad yung corner. Yan, wag nyo na siyang papatigasin. Ayan. So ang gagawin nyo, papatagin nyo lang yung surface hanggang sa makita ninyo na makinis na siya, okay na siya, wala nang alon-alon, wala nang butas-butas, wala nang mga guhit, wala nang lubak-lubak. So ganun lang kabilis. At so ito na, okay mga boss, so ready na nating bulihin itong ating ginawang stuko. So bali yung pagbubuli natin is light lang. So kinakailangan wag masyadong mabigat yung ating kamay.
So, ang ano lang natin is mapalabas lang natin yung mga buhangin. Okay? Yan. Light buffing lang. Buli. Yan. So, nakita nyo. Medyo gumagaspang na siya. Lumalabas na yung pagkabuhangin niya. Diba? So, ganyan lang mga boss. Ka-basic yung ating gagawin. So ito mga boss, kagandahan nito, pag napanood nyo yung video na to, libre, walang bayad. Mga boss, pag a-attend kayo ng seminar ng mga ganitong stuko, finish, magbabayad kayo. Katulad nung atinan natin. Bukas nga pala mga boss, abangan nyo yung ating seminar bukas. Atin tayo sa Fortress. At kasama si Miss Angel Jam. Yan, kilala nyo naman siguro mga boss, si Angel Jam, si Miss Angel Jam. Yan yung makakasama natin sa GT Stoneworks. So GT Stone. Ayan. So abangan nyo mga boss yung ating magiging seminar doon. Sigurado marami tayong matututunan pa about sa stuko industrial finish, no? Yan. So okay, ito na. Para makuha namin yung ganung texture ng finish, sun finish. Okay, apply tayo ng stuko. So, di ba pinakita ko kanina, binabapping namin yan ng fiber na rodela. Pero meron para kaming sikretong isa. Ay talaga namin sabihin to mga boss eh. Siyempre, baka mamaya kasi ang iniisip ko, mag-testing kayo sa ibang, halimbawa, naka-encounter kayo, may nagpagawa sa inyo ng ganito, iba yung kakalabasan. So, siyempre, ito, hindi naman ako madamo talaga mga boss. Ituturo ko na ng buo. Wala nang sikreto to mga bossing. Yan. Yung lahat ng abilidad na tinatago-tago ko, ilalabas ko na. Yan. Ganun ako kabait mga boss sa aking mga manonood kasi ayun din ang iniisip ko eh. Baka mamaya gumawa kayo sa iba, 'di ba? Makontrata kayo ng ganito tapos sabihin niyo bakit ganun yung gawa ni July Ems? Parang iba yata yung turo niya. Okay? So, syempre ito. Bibigay na natin ng buo. Okay. So, bali ito. Ito yung aming pandiinan na sikreto. Okay. Teka lang. Wait lang ha mga boss. Pupunuin lang natin. Wala akong camera man kasi mga boss. Tulog. Ito yung stuko. May stuko ka pa dyan. Okay, pupunuin ko lang ito mga boss ha. Wait lang. Okay. Ito na, puno na. So ngayon, gagawin natin para talaga makuha nyo yung napakagandang pagkaka-finish na yon. Ito lang sekreto. Ito hindi kasi ito tinuturo nung sarili naming version to mga boss. Pero napakaganda. Daig pa nito yung dinemo sa amin dati ng stuko na to. Yan. Okay. Rodela. Rubber. So medyo basahin natin ng konti muna. Linisin natin yung ating rodelang rubber. Yan, kasi may mga stuko na yan. Okay. Huwag nyo na babasahin ng todo mga boss kasi basahin naman yung stuko. Bulihin natin. Gamit yung ating rubber. Yan, dyan yung makikita. Mapapalabas ka. Ito kasing rubber na to, mga bossing, pinapalabas nito yung buhangin nung stuko. So, pansinin nyo mabuti. Ito yung hindi nadaanan ng rodelang rubber. Ito na yung nadaanan ng rodelang rubber. Kita nyo, lumalabas talaga yung buhangin niya. Isa pa, maganda yung pagkakabuli. Talagang, kita nyo, walang mga guhit-guhit, walang mga butas-butas. Pwede kong sabihin na malapit to sa, hindi naman siya perfect, no? Let's say, sabihin natin mga 98, 99% ng quality yung ating pwedeng magawa. Yan. Ito kasi, naisip ko kasi dati to, kasi syempre, mason ako, nagpapalitada ako.
nagpa-plaster finish kasi kami, nagra-wrap finish kasi kami dati, na talagang magandang pagkarap, walang guhit, nakalabas yung buhangin. So naisip ko, bakit hindi natin gamitin tong rodelang rubber sa estuko? Kaya naman, ayan, makikita nyo, maganda mga bossing. Yung pagkaka-finish natin. So ayan, tingnan nyo mabuti. Ba? Labas na labas yung buhangin. Oh. Pag natuyo yan at nai-sealer, pag hinawakan nyo, pag sinalat nyo yan, kinapaan nyo, talagang mararamdaman nyo yung buhangin niya. So ayan, ayan yung sikreto namin mga boss ha. So pwede nyo nang i-apply. So para makapagawa kayo ng quality works, tsaka magawa nyo yung mga kantuhan, yung pinakita ko mga kantuhan, nakita nyo, walang dugsong, di ba? Ganyan lang yung gagamitin natin, rodela.